Inaalam pa rin hanggang ngayon kung saan nga ba ginamit ang kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President. Kaya naman suwestyon ni Senador Ping Lacson, dapat payagan ang state auditors na ma-access ang classified documents at palawakin ang pagsusuri ng intelligence at confidential funds. Narito ang politiko update ni Hannah T. Nanawagan si Senator Judge Ping Lacson na palawakin ang COA rules para sa pag-audit ng confidential at intelligence funds. Wala kasing nakasaad sa isang joint circular na sinusunod ng ahensya na bawal o pwede ang alias o codename sa mga acknowledgement receipt na natatanggap nila. Sabi kasi ni State Auditor Attorney Roderick Wamil, document-based o paper audit lang ang ginagawa nila. Sa gitna yan ng paglitaw ng pangalang Mary Grace Piatos na tumanggap ng 70K worth of confi funds ng OVP. Sinabi na rin ni Wamil na hindi nila pinursu kung totoong tao ba ito dahil na rin sa limitasyon ng COA. Para kay Lacson, dapat may security clearance ang mga auditor para magka-access sila sa classified documents. Dapat din ay ma-establish umano kung paano masasabing successful ang isang intelligence operation. Hindi pa kasi matukoy sa ngayon kung para saan ang ginamit ng OVP na confi funds. Bukod sa mga umano'y alias, kinwestiyon sa trial ang papel ni defense lawyer Michael Powa sa impeachment trial ni VP Sara. Inilahad kasi ni Wamil na isa si Powa sa mga opisyal ng kampo ni VP Sara na humiling ng isang audit query sa Commission on Audit sa halip na Audit Observation Memorandum o AOM kapag may findings ang ahensya sa confidential funds nila. Kasama rin sa 2023 meeting na iyon si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Nag-i-issue ang COA ng AOM kapag may nakita silang deficiencies sa paggastos ng pondo ng isang ahensya. Less formal ang audit query kumpara rito. Sabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, wala naman daw siyang nakikitang conflict of interest sa role ni Powa sa trial. The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Powa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case, and in fact is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. Una nang sinabi ni Powa na bagamat natatandaan niya ang meeting na ito, mas naging bystander daw siya at mas OVP matters daw ang pinag-usapan at hindi DepEd kung saan siya ay naging undersecretary noon. Ang intention daw noon ay baka pwedeng audit query muna dahil ito ang una sa private sector. Nilinaw din ni Powa na hindi rin humingi ng exemption ang kampo nila para sa audit ng COA. Samantala, kinilala na ng Senate Impeachment Court ang mga naganap na pagdinig sa Kamara kaugnay ng impeachment case ng bise. Ginran kasi ni Escudero ang mosyon ng prosekusyon to take judicial notice sa mga proceeding ng House Justice Committee at Good Government and Public Accountability Committee. Pero ang catch, ang existence lang nito ang recognized. Hindi iko-konsidera na may katotohanan sa mga alegasyon laban sa bise. Kailangan din daw mabigyan ng kaukulang pagkakataon ang defense para i-challenge ang mga akusasyon. Para sa Politico Nightly, Hannah T. Billionaire News Channel.